Mga kababayan, hanga ako sa tapang ng mga dating security personnel ni Zaldico na naglakas loob magsalita batay sa kanilang personal na kaalaman tungkol sa mga usaping matagal ko nang nalalaman. Hindi pangkaraniwan ang kanilang ginawa dahil posibleng buhay nila ang kapalit sa paglabas ng katotohanan. Mula pa noon ay mayroon ng mga impormasyon hinggil sa umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng International Criminal Court at kung ano ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. Bunga nito, formal akong sumulat sa Pangulo upang makuha on record ang posisyon ng administrasyon. Ang naging tugon niya ay, "We will not cooperate in any way, shape, or form." Isang tahasang pagkilala na ang mga hakbang ng ICC ay itinuturing na paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas. Ngayon, ang mga testimonya ng mga dating security personnel ni Zaldico ay lalo pang nagpapatibay sa mga nauna ko ng babala kay dating Pangulong Duterte at Senator Bato de la Rosa tungkol sa presensya ng ICC sa loob ng Pilipinas, hanggang sa mga pangyayaring may kaugnayan sa pagkidnap sa aking ama. Ang mga impormasyong ito ay hindi maaaring isantabi o ipagwalang bahala. Ang usaping ito ay hindi usaping pampolitika. Hindi ito simpleng alitan ng mga personalidad. Ito ay tungkol sa pangunahing prinsipyo ng ating pambansang soberanya at limitasyon sa paghihimasok ng mga dayuhang institusyon sa domestic affairs ng ating bansa. Sovereignty is not a principle to be invoked when convenient and abandoned when expedient. Sovereignty should not depend on who benefits and should not shift with political winds. When we awaken the principle of sovereignty, we do not only affect one leader or one family. We affect the dignity of our country and trust of our people in the institution meant to protect them. Shukran. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines.